Mga kanegosyo, meron po akong 4 na tips na gustong ibahagi sa inyo. Ito po ay napaka-useful neto para sa mga bagong sari-sari store owner. Unahin na nga po natin mga kanegosyo, yung nagpapakash in at nagpapakash out. So number 1 tip mga kanegosyo, pagka merong nagpapakash in or nagpapakash out, kahit siya pa po ang pinakaunang dumating, tapos biglang may mga bagong customer na nagdatingan, ang ginagawa ko mga kanegosyo is ihinuhuli ko po yun. So mga kanegosyo, syempre may isip nyo, bakit huhuli mo yun? Siya yung naunang dumating. Ako po mga kanegosyo, since may experience na po ako na ako mismo nalilito or nalulugi or minsan parang naguguluhan ako kasi nga pera yung tinatransact dito, tapos ibang may mga customer na dadating, magbibilihan ng kung ano-ano. So nalilito ako mga kanegosyo. Kaya ang ginagawa ko, ihinuhuli ko na lang po yung nagpapakash in or nagpapakash out. So hindi ako natatakot kung aalis po ba siya, lilipat sa kabilang tindahan, kesa naman po malito ako at malugi lang ako kasi kapag cash in or cash out, usually 100, sometimes nga po mga kanegosyo 1,000 pa yung itinatransact yan, hindi po ba? So magkamali lang tayo ng kahit maliit na katiting lang mga kanegosyo, napakalaking kalugian na po na sa atin yon ng mga sari-sari store owner, hindi po ba? Kaya ang rule ko sa tindahan ko mga kanegosyo, hindi ko po sinasabi na gawin nyo rin, pero baka sakali na makita nyo rin po yung importansya o baka sakali po na applicable rin po ito na pwede nyong gawin sa tindahan nyo rin po. Kasi mga kanegosyo, isang beses merong nagpa-cash out sa akin. Since wala akong CCTV dito, nakalimutan ko na kung nailapag ko na ba yung 1,000 o hindi pa. So kung ihahabol ko na lang yung 900 plus, less na yung charge doon mga kanegosyo, say pinapa-cash out niya. Bigla po kasi may mga nagdatingan ng customer. Dito po kasi mga kanegosyo sa tindahan, since wala akong CCTV, so ang tanging nagawa ko lang is kung tanungin yung customer kung naibigyan ko na ba siya ng 1,000 na nauna o hindi pa, kasi nga biglang nagdatingan yung mga customer, nalito na ako mga kanegosyo, nakalimutan ko na yung ginagawa ko. So, yun lang mga kanegosyo, talagang sobrang big lesson sa akin yung natutunan ko in a hard way. Pero, since yung customer, hindi ko kasi talaga siya kakilala. So, anong nangyari dyan mga kanegosyo? Siyempre, tinanong ko siya, sinabi niya naman na hindi pa. So, yun naman, thank God naman, at nagsasabi naman siya ng totoo kasi nung binilang ko yung pera is tama naman po mga kanegosyo. So, para maiwasan po natin yung ganong klase ng pangyayari mga kanegosyo, ang ginawa po namin dito sa tindahan is hinuhuli ko na po yung mga nagpapa-transact ng GCash, mapakash in po man yan or cash out. So unahin ko yung ibang mga bumibili. Pero syempre kapag ka nandun na sa binibigay mo na yung pera tapos may bagong dating na customer, tapusin mo na po muna yung transaction mo dun siya nagpapa-cash in or nagpapa-cash out. So yun mga kanegosyo, hindi ko alam kung magiging applicable po ba sa inyo yan or hindi, pero dito sa aming tindahan is yun po yung rule na sinusunod namin dito. So tip number 2 mga kanegosyo, ito po for sure na encounter nyo na po yung ganitong klase ng customer, dahil meron pong mga customer na bigla na lang pong dadating out of nowhere, tapos nagmamadali, tapos galit-galitan pa, gusto nila sila po yung unahin. So mga kanegosyo, ito po, iba naman po ito sa sitwasyon na iuhuli mo yung naunang customer na nagpapatransact ng GCash. Ito po is mga produkto lang naman ang binibilin. So may customer ka, nakadadating lang, tas may mga naunang customer sa kanya, tas nagmamadali siya, ang gusto niya siya yung unahin mo. Kasi ang bibili niya lang naman daw isang produkto lang, or halimbawa sigarilyo, isang piraso lang, ganyan. So mga kanegosyo, ito po, timbangin nyo po muna kung yun lang ba talaga yung bibili niya. Kung yun lang, kahit medyo nakakabuisit yun, kahit nakakainit ng ulo yung ganong customer, pwede nyo siyang unahin kasi mabilis lang naman po yun. Pero kung sa palagay ninyo, marami po siyang bibilin at nagmamadali siya, tapos gusto niyang unahin nyo siya, magpasintabi ka na po. Kuya o ate, sandali lang po, unahin ko lang pong asikasuhin itong mga customer na nauna po sa inyo. So ganun lang mga kanegosyo, wag na wag po tayong magpapadala sa pagmamadali niya or kung mainit yung ulo niya, kasi po kapag nagpadala tayo doon at siya yung inuna natin at biglang na-bypass yung ibang mga good customers natin, syempre magkakaroon ng bad experience yung mga good customers natin sa pagbili sa tindahan natin. So mangyayari, malamang sila pa po yung umalis at lumipat sa kabilang tindahan instead po na itong bad customer na to or yung nagmamadaling customer. Tandaan nyo mga kanegosyo, kung meron tayong customer na gusto natin na mawala or ilipat or lumipat na lang sa kabilang tindahan, syempre yung mga hindi magandang ugali na customer o yung mga customer na merong hindi magandang attitude, kumpara dito sa mga customer natin na maganda yung attitude. Yes, tama mga kanegosyo, sale pa rin po yun, pero syempre iniiwasan rin po natin na yung mga customer natin is magkaroon ng bad experiences sa pagbili sa tindahan natin.
Tip number 3 mga kanegosyo, ito po, makinig kayong mabuti kasi napaka-importante po nitong tip na to. Kapag ka meron po kayong customer na bumili sa inyo at nilapag na yung pera kagad, kuhanin nyo na po kagad mga kanegosyo. Kahit nagtututuro pa siya ng mga kung ano-ano, automatic mga kanegosyo, damputin nyo na po kagad yung pera. At ilagay nyo po, wag nyo muna ilalagay sa kaha mga kanegosyo, ilagay nyo po sa kabilang lamesa kung saan hindi kayang abutin ng customer or ng ibang customer mo. Pero make sure na natatanaw niya po yung pera niya. Okay? So, marami po kasing reason kung bakit natin kailangan gawin yan mga kanegosyo. Una, so ito yung posible po kasing mangyari na pagkatalikod mo, pwede niyang kunin ulit yung pera niya. 'Di ba? Or palitan niya ng mas mababang bill. Pangalawa naman mga kanegosyo, ayun po yung pwedeng may mga ibang bumibili na customer pagkatapos halimbawa bibili ng ganito. May barya siya, ipapatong niya dun sa pera, tapos pwede niyang sabihin na pera niya po yun, lalo na kung parehas kayong nalingat ng customer mo na naglapag ng pera or naunang naglapag ng pera, 'di ba? Kaya mas maganda mga kanegosyo is damputin niyo na po agad. Okay? So pwede rin po kasi liparin yung pera, 'di ba? Mga kanegosyo, kasi katulad dito kapag ka may bibili tapos magtututuro, halimbawa soft drinks, yung rep ko nandun pa sa dulo, syempre tatalikod ako, paano kung nilipad or paano kung damputin ng ibang customer? Kaya pinakamainam mga kanegosyo, pag may nagbayad sa inyo, kahit hindi pa siya tapos mamili ng mga produkto na gusto niyang bilhin, damputin nyo na po yung pera at ilagay nyo mga kanegosyo sa ibang patungan kung saan hindi niya abot pero natatanaw niya. Okay? So bakit niya kailangan natatanaw? Unang-una mga kanegosyo, para po aware siya sa kung magkano lang ba talaga yung amount na inabot niya sa'yo. Pangalawa, wag mo munang ilalagay sa kaha. Siyempre, hahalo na yun sa ibang pera. Kapag halimbawa, ang binigay niya is 100 tapos bigla niyang dineclare, hindi, 1,000 yung binigay ko sa'yo. Wala ka na magawa, lalo na kung marami ring 1,000 sa kaha mo, tapos maraming 100, ang daming laman na pera. Wala kang CCTV sa tindahan mo, di ba? Ilan lang naman yung may mga CCTV sa tindahan, di ba? So, paano kung katulad na itong tindahan na to, walang CCTV, di ba? So, parang masyadong mahirap yun na patunayan. Pwede po kasi na baka biglang may ibang customer na loko-loko na bigla na lang dadating tapos may hawak na pera, ipatong dun sa pera ng nauna mong customer. Tapos, magiging parang pera niya na yun, lalo na kung nalingat kayong dalawa, di ba? So, magkakagulo-gulo kayong lahat, di ba mga kanegosyo? Para safety mo, kunin mo na yung pera, ilagay mo sa lamesa kung saan natatanaw niya pero hindi naaabot ng kung sinong customer lang. Okay? So, for safety mo yan kanegosyo, di ba? So, yun po ang rule na pinapatakbo namin dito sa tindahan. Tip number 4 mga kanegosyo. Kapag may customer ka na bigla na lang dumating at hindi naman siya usual na bumibili sa'yo at nakikita mo na madalas siyang bumili or regular siyang customer ng kabilang tindahan, tapos bigla na lang pumunta sa tindahan mo at bumili, syempre pagbebentahan mo yung kanegosyo. Okay? Hindi tayo bitter dito. So pagbebentahan mo yan. Pero dalawang bagay lang yan kung bakit siya nandun sa tindahan mo. Una, mga kanegosyo, hindi available yung produkto na binibili niya doon sa suki niyang tindahan. Pangalawa, baka kasi buo yung pera niya at hindi siya kayang suklian ng suki niyang tindahan. So, ikaw, kung may panukli ka at willing ka namang baryahan yung pera niya, then go for it. Pero kung wala at hindi mo afford na palitan yung pera niya or suklian yung pera na ibabayad niya sa'yo, and mas maganda, tanungin mo muna siya. Sir, ma'am, big amount po ba yung pera nyo or small amount lang po? Kapag sinabi niya na big amount tas may panukli ka, suklian mo. Go, pagbentahan mo, 'di ba? Sale yan eh. Pero kung big amount tapos wala kang panukli or hindi mo afford na baryahan yung pera niya, sabihan mo na kaagad siya, 'di ba? Kausapin mo na kaagad para less hassle to both parties. Tandaan nyo mga kanegosyo, bilang isang small sari-sari store owner, hindi po natin afford mawalan ng barya dahil tayo rin naman po ang mahihirapan sa bandang huli. Hindi po sa nagdadamot tayo, syempre sale yan, gusto natin ng benta, kaya nga tayo nagtitindahan para makabenta. Pero kung tayo rin po ang mahihirapan bandang huli, lalo na pagdating sa pagsukli-sukli, mag-isip-isip ka rin kanegosyo. Kaya nga sabi ko sa iyo, kung may panukli ka, suklihan mo. Kung wala, kausapin mo na kaagad ng maayos yung customer mo. So yun lang mga kanegosyo, maraming salamat sa oras mo para panoorin po itong video na to. Sana kahit papano nakatulong po yung video, lalo-lalo na sa mga nagsisimulang magsari-sari store. Okay? Mga kanegosyo, by the way, pakisuportahan naman po yung aming second page, yung Maprix. Diyan po kami nag-upload ni Mrs. ng aming mga skit
na mga nakakatawa. Kung gusto nyong matawa, punta kayo doon. Kung gusto nyong mainis, punta rin po kayo doon. Panoorin nyo kung paano ko kayo inisin. So yun mga kanegosyo, maraming salamat sa panonood mo. Kita-kita po ulit tayo bukas.